channel. Ito po, magandang reaksyonan po ito, mga kabida. Meron pong duda po ito hong dating kongresista po, mga kabida, kung talagang meron bang sapat na numero, ito hong Committee on Justice po, diyan po sa House of Representatives, mga kabida. Para lang po, umusad ito hong impeachment complaints, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Kasi po, marami hong nagsasabi po, na mga mambabatas, lalong-lalo na po itong mga pro-impeachment lawmakers, na meron na raw silang sapat na numero, para po umusad, papuntang plenaryo po makabida itong impeachment complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte. Subalit ang tanong, bakit hanggang ngayon, hindi pa po umusad papuntang plenaryo po, kung talagang meron ba silang sapat na boto o sapat na numero, Okay, mga kabida, ito, babasahin ko lang po. Ito hong article po ng balita ngayon, dating kongresista nagtataka kung may numbers na, bakit hindi pa dalhin sa plenaryo, Umani ng atensyon ang pahayag ni former BH Party List Representative Bernadette Herrera matapos niyang questionin ang proseso ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte sa kabila ng usap-usapan may sapat na bilang na boto sa Kamara. Sa kanyang social media post, diretsaan niyang ibinato ang tanong na ngayon ay laman ng diskusyon sa publiko. Okay, ito yung kanyang tanong po, mga kabida. May numbers na pala, so bakit hindi pa dalhin sa plenaryo? So it is not about merits but by numbers? Ayan. Yun yung tanong. Kung meron bang sapat na numero po, mga kabida. Tama po, Kasi kung meron na pong sapat na numbers, ito hong Committee on Justice, para umusad po ang complaints, at dalhin po ito sa plenaryo po makabida, bakit pinatagal pa? Okay? Kung gusto ko nilang mapabilis po ito, makabida, bakit pinatagal pa po? Okay? Yun yung malaking tanong, Unlike ho, mga kabida, sa previous impeachment proceedings, in fact, hindi nga dumaan sa Committee on Justice, Dumiretso na po sa plenaryo yun, Nung nakuha po nila yung sapat na numero po, mga kabida. Di ba? O, bakit pinatagal pa po? Kasi the more na magtagal ito, mga kabida, sa Committee on Justice, the more yung disadvantage po, mga kabida, sa mga nagnanais po na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, Kasi po, pag aabot ito ng 2027 po, makabida, mas malaki po yung chances po, makabida, na ma-acquit itong si Vice President Sara Duterte, Mas malaki yung chances po, makabida, na papabot po, ang laban po, makabida, kay VP Sara, Kasi po, alam naman po natin, makabida, 2027 po, it's an election year. Okay? Election year na po yan, mga kabida, So, panahon na po yan ng positioning ng mga politiko po, Lalong-lalo na po sa mga senador, mga kabida, na nagnanais ho na mananatili ho sa pwesto po, mga kabida, po. Okay? So, disadvantage to, sa House of Representatives kung patagalin pa po nila itong impeachment proceedings dyan po sa House, mga kabida. May balita nga may sinabi po ang isang miyembro po ng House Committee on Justice na baka aabot ito sa Disyembre. Itong proceedings po, mga kabida. O, doon pa lang, wala na. Disadvantage na po yan, laban po dito sa mga nagnanais na ma-impeach ang Vice Presidente po, mga kabida, po. Kasi kung ako po yung pro-impeachment lawmakers, alright, hindi ko na ito patatagalin po, makabida, sa Committee on Justice. Kung meron na pong sapat na boto, okay, para umusad ito, mga kabida, papuntang plenary, bakit ko pa patatagalin yan? Total, binigyan na po, ang Vice Presidente ng sapat na panahon para lang po, sumagot. Pero, hindi po satisfied ito kung mga mababatas po, dyan sa Committee on Justice, doon sa sagot po ng Vice Presidente. Kaya, what's the use of delaying, sa proceedings, mga kabida? So, dumiretso na po dapat, mga kabida, sa plenary. So, ibig sabihin lang po dito, okay, medyo na gets ko yung punto po dito, ni Congresswoman Bernadette Herrera,
na posibleng hindi pa po nakuha po ng Committee on Justice yung numbers. Okay? Baka po nag-aantay po sila, no, mga kabida, na makuha po nila yung sapat na numero, ano? Okay? Kasi gaya ng sinabi ko po, ano, kanina, logic dictates po, mga kabida, no? Pag meron pong sapat na numero itong Committee on Justice, why, bakit patatagalin po nila, ano, itong proceedings na ito? Kasi the more na madelay ito, mga kabida, the more na magtagal ito sa Committee on Justice, the more po, ano, magkaroon po ng disadvantage itong mga kongresista, ano, na nagnanais po na ma-impeach, matanggal po, ano, itong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? So, ibig sabihin ba dito na hindi pa po nila nakuha po yung numero? Ibig sabihin ba dito, mga kabida, na hanggang ngayon po ay hirap pa rin sila, no, na makuha itong numero? Okay? Kasi ang balita natin, mga kabida, alanganin daw itong ibang mga mababatas to, ano, na suportahan itong impeachment proceedings, ano po, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Kasi unang-una po, wala naman pong sapat na basihan po, ano, itong impeachment complaints. Yun nga pagsabina po nila, no, sa salin po ng Vice Presidente, malinaw po, mga kabida, na isang fishing expedition yon. Alright? Dahil wala ho silang sapat na ebidensya para ipin down po ang Vice Presidente when it comes to charges of graft and corruption. Kasi malinaw po, ano, mga kabida, na wala ho silang sapat na ebidensya eh. Kailangan pa po nilang isabina yung SALN, ano, para lang po, mga kabida, makakuha po sila ng ebidensya po doon, ano. Alright? Malinaw po yun. Tsaka yung planong isasabina yung mga bangko po, mga kabida, no, para lang po ilabas itong mga records po ni VP Sara at saka ng kanyang asawa po. Malinaw yun, ano, na fishing expedition yun, ano, mga kabida. So in short, idineklara po, mga kabida, ng Committee on Justice itong impeachment complaints, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte na sufficient in substance na wala pa pong ebidensya. Alright, mga kabida. Okay? Oh. Bakit pa po sila maghanap ng iba pang mga dokumento kung meron na po silang sapat na dokumento? Ganun lang po yung kasimple yung tanong eh. Diba? Diba sa prosecution, kung ano lang po yung available evidence, documentary evidence, doon na po sila magpo-focus, diba? So, kailan ba, no? Yung mga may alam po sa proseso sa prosecution po, mga kabida, no? Diba? Una po, mag-file ka ng complaint, ano, sa piskal, mga kabida, no? Pangalawa po, pasasagutin mo yung sinampahan po ng complaint, okay? Para ho mag-file po ng counter affidavit po niya, no, mga kabida. O, sa preliminary investigation ba sa piskal, kailangan po silang maghanap ng ibang mga documentary evidence, alright, para lang po to support the complaint? Hindi na. Diba? Doon na sila po magbabase, mga kabida, sa available documentary evidence po, ano, doon sa pleadings mula sa complainant at saka doon ho sa anong tawag po dito? Respondents, ano, mga kabida. O, doon na po sila magbabase sa kanilang resolution. Mas ang importante po doon, binigyan po siya ng due process. Pinasagot po ang Vice Presidente. Ganun na po yun. Okay? Hindi na po kailangan maghanap po, ano, ng ibang documentary evidence po, mga kabida, ano? Gaya ng ginawa po ng Committee on Justice po, ano, na isinumpi na po, mga kabida, ano, itong Office of the Ombudsman para lang po ilabas itong SALN ni Vice President Sara Duterte. Diba? Ganun lang po yun kasimple po, ano, mga kabida. Oh. Baka ito yung dahilan po na nag-aalanganin po itong mga mambabatas, ano, diyan sa Committee on Justice para suportahan itong impeachment complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano. Malaking bagay yung sinabi po ni Congressman Rufus Rodriguez, ano, mga kabida, dun ho sa discussion po, ano. Bakit kailangan pa pong isabina ang SALN kung meron pong sapat na basihan, ano, ito hong reklamong ito, mga kabida. So, ibig sabihin ba, kulang po yung ebidensya? Kaya nga, ang ginawa po, nag-fishing expedition po
Alright, ganun po ba yun? Oh. Para po sa inyo mga kabida, anong tingin po ninyo dito sa pinatagal po na proceedings dyan sa Committee on Justice? Okay? Meron na ba silang sapat na numero? Para lang po umusad itong impeachment complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte papuntang plenary po mga kabida o wala pa po? Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated